isang obispo ng simbahan. Ipapanawagan daw nitong mag-civil disobedience ang mga Katoliko sakaling may sa batas ang Reproductive Health Bill. Kahinahuna naman ang apela ng palasyo. Nakatutok si Sirian Agujo, exclusive. The 14th Congress Mismong si Speaker Feliciano Belmonte na kaalyado ni Pangulong Noynoy Aquino na ang nagsabi, prioridad ng 15th Congress ang controversial na Reproductive Health Bill. Kaya malaki raw ang tsansa nitong lumusad sa Kongreso para maisabatas. Pero hindi pa man nananawagan na sa mga Katoliko ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ng civil disobedience. Yung civil disobedience, kahit na hindi sabihin na church yun, sa konsensya na bawat Katoliko, mas dapat sundin ang utos ng Diyos, ang utos ng simbahan, kaysa utos ng gobyerno. Mariin din kinontra ng pro-life Philippines ang posisyon ni Aquino. Economically, it will punish us. Health-wise, it will punish us. And of course, it will destroy the nation. The issue is not population. The issue is productivity, distribution, and corruption. Pero ang palasyo, nanawagan ng kahinahunan sa simbahan. Handa rin daw ang Pangulo na makipagdialogo sa CBCP. Ang tawag natin dyan, technology fix. You need technology to fix everything. Hindi eh. Pag pinag-usapan ng dangal ng tao, pinapag-usapan morality. Hindi lang natin naobserbahan na unti-unting parang ana yan, na kinakain unti-unti ang ating morality. We appeal to them, of course, again, for sobriety. Let's all calm down and let's wait for the dialogue. Kanina, dalawang kongresista pa ang naghain ng panukalang batas kaugnay sa reproductive health. Bukod pa ito sa unang inihain ni Albay Representative Edsel Lagman na matagal na nagtutulak na maisabatas ang Reproductive Health Bill mula pa noong 10th Congress. Sa kabila ng kanilang pagbatikos, bukas pa rin daw ang pro-life group sa Simbahang Katoliko sa pakikipag-usap kay Pangulong Noynoy Aquino. Pero kung hindi raw magbabago ang posisyon ng gobyerno ukol sa issue ng contraceptives at reproductive health, hindi raw sila mag-aatubiling labanan ito ng buong pwersa sa abot ng kanilang makakaya. Sirian Agujo, nakatutok, 24 oras. Isandang litrato ni Pangulong Noynoy Aquino ang sinunog ng ilang miyembro ng kilusang magbubukid ng Pilipinas sa harap ng tanggapan ng Department of Agrarian Reform. Gate nila malapit ng makaisandaang araw sa pwesto si Pangulong Aquino pero wala pa rin siyang konkretong nagagawa kaugnay sa usaping agrikultura. Kabilang rito ang isyu ng pamamahagi ng lupa sa Hacienda Luisita na pagmamayari ng angka ng Pangulo. Panawagan nila pagtuunan ng pansin ni Pangulong Aquino ang kanilang mga hinaing at hindi lang ang ibang problema ng bansa. Kailangan niyang tanggapin ng lipo ng kanyang pinamumuno na isang agrikultural na bansa. Number 1 dapat ng kanyang agenda ang usapin sa lupa. Chika Minute! Sinagot na ni Miss Universe 4th runner-up Maria Venus Ra at Binibining Pilipinas International Krista Kleiner ang ilang issue tungkol sa kanila. Totoo nga bang may iringan sila at umabot na ito sa pagsisiraan? Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Sa send-off party para kay Binibining Pilipinas World Zarina Gatbonton, dumating para magbigay ng suporta si Miss Universe 2010 4th runner-up Venus Ra at Binibining Pilipinas International Krista Kleiner. Kahit na madalas na magkasama sa mga official functions sina Venus at Krista, hindi pa rin tumitigil ang chismis na may tensyon umano sa pagitan nila. Tulad na lang ng lumalabas na bali-balitang kinausap ni Krista si Venus dahil nabalitaan itong may kinalaman umano si Venus sa online petition sa Facebook para ma-dethrone siya. Pero wala raw itong katotohanan ayon kay Venus. Katunayan daw, magkaibigan sila ni Krista at mga fans na lang daw siguro ang pilit silang pinag-aaway. Magkakasama kami ngayon, walang ganon. Like sinasabi nila parang may tension between the two of us. Walang ganon. Hindi magiging maganda yung samahan nyo kung merong mga something-something kayong hindi pagkakasundo. Sa isang interview kay Krista, sinabi niyang nakausap na raw niya si Venus tungkol dito at hindi raw siya naniniwala na magagawa yun ni Venus. Pero labis na nakaapekto sa kanya ang lumalabas sa internet para ma-dethrone siya. May ginawa ba ako masama para sabihin nila kung anumang pangit na sinasabi nila online para gustuin daw nila mag-start ng mga petition para dethrone daw po ako.
Nauna dito na intriga naman si Krista na siya umano ang nagsumbong sa pamunuan ng Binibining Pilipinas Charities tungkol sa pagkakaroon ng inconsistencies sa birth records ni Venus na naging dahilan para minsang bawiin sa kanya ang kanyang titulo. Itinanggi na ni Krista ang parata. Si Venus ayaw na ring magpa-apekto pa sa mga intriga. Sabi ko nga, positive lang lahat ko kahit anong intriga, kahit anong sabihin nila sa'yo, basta alam mo hindi totoo, bakit ka masasaktan? Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Tatanggap ng scholarship mula sa Amerika ang anak ng isa sa mga mamamahayag na napatay sa Maguindanao Massacre. $1,000 o mahigit 40,000 pesos ang makukuha ang scholarship ni Julia May Reblando mula sa Chicago Journalists Association. Nabigyan na siya ng US visa at bukas ay nakatakdang bumiyahe pa Amerika kasama ang ina para makuha ang scholarship. Kursong journalism daw ang kukunin sa koleyo ni Julie May, anak ng nasabing staff ng Manila Bulletin na si Bong Reblando. Isang amateur singing contest ang inorganize si Charis sa kanyang hometown sa Laguna kung saan na-develop ang kanyang singing talent. At kahit nasa Amerika para sa taping ng Glee, live pa rin pinanood ni Charis ang singing contest. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Hindi raw makaalis si Charis sa LA dahil tali siya sa mga taping ng Glee. Pero hindi ito naging rason para palampasin niya ang isa sa mga inaabangan niyang event sa lugar nila sa Barangay Gulod, Cabuyao, Laguna. Bago pa man magsimula ang contest, eksklusibong nakasama ng GMA News ang pamilya at mga kaibigan ni Charis sa paunang video chat nito. Excited na nakita ng international singing star ang mga taong matagal na niyang namimiss. Ikaw ba namili ng mga contestants o ikaw yung namili ng winners? Kagabi po, hindi po, pero tonight. Ilang minuto ring nakipagkwentuhan si Charis. Ning, 30 minutes ha, kain ka muna. Bye, Ja! At dahil nangako nga ang international singing star na present siya sa contest. Live mula sa LA, nakinood si Charis kasabay ng kanyang mga kababayan sa pamamagitan ng video chat. Nagkaroon pa ang GMA News ng pagkakataon na paawitin ng bagong Glee sensation. Question siya, kailan ka ba uuwi dito sa Pilipinas? Next month po, October. I'm sorry for sending you. Hindi makapaniwala ang mga kababayan ni Charis sa Barangay Gulod na ang dati nilang hinahangaang bata ay hinahangaan na ngayon ng buong mundo. Kagabi nga may bulilit dito, nakikita ko yung si Charis noon. Napapaya ko kagabi kasi hindi ko akalain na mararating din ni Charis yung ngayon. Ika nga nila, diba, kailangan mo lumingon kung saan ka nang galing. And I just wanna thank all the people there in Gulod na talagang supportado pa rin kahit na, bumabalik naman ako dyan, pero kahit na sa ibang city ako nakatira ngayon, andun pa rin yung supporter niyo. Maraming salamat. Mula sa Cabuyao, Laguna, Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Hindi po matutuloy ang auditions ng Ang Yaman ni Lola para sa female models na nakaschedule bukas. Abangan na lamang po ang announcement kung kailan ito matutuloy. Pero magkakaroon ng auditions para sa stuntmen, stuntwomen at stunt doubles sa Sabado, October 2, 8 a.m. hanggang 3 p.m. sa GMA Network Drive. Magdala ng medical certificate na kayo ay physically fit at hanapin ang mayordoma ni Lola. That's it for Chika Minute. I'll see you again tomorrow. Ako po si Pia Guan. Mel? Salamat, Pia. Yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 87 araw na lamang at Pasko na. Sa ngalan ni Mike Enriquez, Rafi Tima at Pia Guanyo mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.